Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, kami ay sumasamba sa iyo, at naway mula sa kalangitan, kami po ay iyong pagmasdan. Mula sa iyong luklukan, kami ay iyong tunghayan. Mula sa iyong kaharian, kami po, Panginoon, ay iyong bigyan ng pansin. Mga anak mo na nasa kanya-kanyang tahanan, mga lingkod mo na nandoon ang mithiin na makipagtagpo sa iyo, bagaman kami ay magkakahiwalay, bagaman kami ay nasa kanya-kanyang lugar, kami po, Panginoon, ay nagkakaisa, ang aming puso, ang aming isipan, nais ka naming parangalan, nais ka naming sambahin at nais ka naming katagpuin, hindi man kami karapat-dapat. Marami man kaming mga pagkukulang sa iyo, mga pagkakasala, paulit-ulit na kami ay nagkakamali sa aming pag-iisip, pananalita at sa aming mga gawa. At ngayong oras na ito, aming Diyos, kami rin po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba
kami nawa po ay iyong patawarin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. At gamitin mo nawa ang oras na ito upang kami ay katagpuin sa aming kalagayang kami ay nagkulang at nagkamali sa iyo. Kailangan ka namin sa aming buhay. Lalo tigit sa mga panahon ngayon, Panginoon, kailangan ka namin, aming Diyos. At sa oras na ito, sa pamagitan ng iyong habag at ng iyong awa, sa pamagitan ng iyong pagpapatawad sa amin, loobin mo, Panginoong Jesus, na ang Espiritong Banal ay suguin mo saan man naroroon ang aming mga kapatid, nasaan man kami ngayon. Dalangin kong ang banal na Espiritu ay iyong pakilusin sa aming kalagitnaan upang ang kapuspusan ng iyong presensya ay sumaaming lahat, upang kami po ay magkaroon ng laya sa anumang takot, sa anumang pangamba, sa anumang mga alalahanin sa aming buhay, Panginoon, at ang lahat ay maipagkatiwala namin sa iyo. Ito'y sa pamamagitan ng iyong presensya na sa amin ngayon. Turuan mo kami na kami ay sumuko sa iyo. Turuan mo kami, Panginoong Hesus, na ang lahat sa aming buhay ay aming ipagkatiwala sa iyo. At sa pamamagitan ng iyong mga salita, ihatid mo sa amin ang iyo pong magandang plano para sa aming lahat. Inaangkin po naming tagumpay ang aming pagtitipon at pagsasama-sama ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang ating Panginoon. Sa pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan niya. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man o ginawa.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. At ngayong oras na ito, ating tunghayan ang kanyang mga salita at hanguin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos. The Gospel according to St. Mark chapter 8 verses 27 up to 35. And the Bible says, Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way he asked them, "Who do people say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "You are the Messiah." Jesus warned them not to tell anyone about him. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and after 3 days rise again. He spoke plainly about this. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Sa atin pong sariling wika, ganito ang ating mababasa. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa, kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo po ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesu Kristo. Praise God. Bigyan natin ng malakas na papuri ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Okay, sa lahat po ng mga nakatayo, 1, 2, 3, pwede na po kayong maupo. Yung mga nakaupo, pwede na pong tumayo. Purihin ang ating Diyos. Salamat sa ating pong Panginoon. At kumusta po kayo mga kapatid?
Talino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Praise the Lord. Hinahanap ko yung tagasagot, parang wala sa kwarto niya. Nasaan kaya yung tagasagot ko? Nasaan kaya ang screen ng tagasagot ko? Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Okay, so salamat sa atin pong Panginoon at salamat sa kanyang biyaya. Tayo pong muli ay magkakasama ngayon. Medyo natatawa po ako kasi yung hinahanap ko parang nakikita ko parang nararamdaman ko nasa gilid-gilid lang Hallelujah. Okay. So anyway, mga kapatid sa ating Panginoon, at sa susunod po na Friday ay siyempre Diocesan Assembly natin at pasasalamat ng ating mga kapatid sa lugar po ng Umalquain. Umalquain. Ano po? Kaya naman mga kapatid, sa umaga po ay meron tayong workers formation at ako po ay nag-aanyaya para sa lahat ng mga manggagawa na kayo po ay dapat present sapagkat meron tayong napakahalagang pag-uusapan at ang atin pong pag-uusapan mga kapatid ay yung review natin sa general na guidelines sa atin pong ministry ang ating Omnibus Code. So lahat ng mga manggagawa kailangan pong naroon para isang paliwanag lang po tayo. Okay? So yan po ay sa next Friday sa ating formation. And then sa hapon naman po ay ang pasasalamat ng ating mga kapatid sa lugar po ng Umalquain. Kaya nawa po, present po kayong lahat. Okay? So purihin natin ang ating Diyos. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. At alam nyo mga kapatid ko po sa ating Panginoon, habang tumatagal ang panahon ng atin pong paghintay sa pagbalik ng normal, na nasa nature nating mga tao na kung minsan naiinip tayo, di ba? And then merong darating na ang tawag ay new normal sa ating sitwasyon ngayon, di ba? Yung new normal, sabi ko nga nung mga nakaraan, medyo abnormal pa rin po yun. Kasi hindi naman normal na meron ka talagang mas sa iyong bibig, di ba? Amen po. Oh, hindi normal. Oh, parang may napapakinggan akong sumasagot na malapit sa akin. Okay. Ayan. Hindi normal, yan na meron tayong mask, na lumalabas tayo. Hindi rin normal na yung mga lipstick, hindi masyadong nagagamit ngayon. Kasi alam nga namang maglipstick ka pa ng pulang-pula, nakamask ka naman. Yan. And then hindi rin normal na walang sinasahod, wala pong kita, di ba? Hindi yan normal. Ang normal ay meron tayong natatanggap, di po ba? Hindi rin normal na napipigilan tayong maglakwat siya ng maglakwat siya, gumala ng gumala. Medyo abnormal yun pag napipigilan. Kasi one way yan ng ating recreation yung pumunta ng kung saan-saan. So marami pong hindi normal man sa ating Panginoon. At habang tayo naghihintay, sumasagi sa ating isipan na kailan kaya ito darating na maibabalik muli sa dati. Di po ba? Hindi rin normal na araw-araw nag-iisip ka na baka isang araw mahawa ka ng virus. Kapag lumabas ka, di ba, pumunta ka sa kung saan, iniisip lagi, meron pong virus. At may mga pagkakataon nga na sumasagi sa atin pong isipan, kailan kaya ito magtatapos? Kailan kaya kikilos ang Diyos para mawala ito? At isa po sa napakagandang pagnilayan ngayong hapong ito, okay? Yan, ay yung atin pong binasa. Sa binasa po natin mga kapatid, makikita natin dyan yung mga usapin po tungkol sa tinatawag po natin na, okay, yan. Okay, yan. Yan, mindful of the things of God. Tingnan natin ngayong hapong ito kung paano makakaabot sa atin ang isip ng Diyos. Paano nating mauunawaan ang Diyos sa kabila ng napakarami nating hindi naiintindihan sa mundong ibabaw na ito, di ba?
O, meron na naman tayo uling nabalitaan na sa Beirut, Lebanon, meron dong sumabog at napakarami pong namatay at meron pang mga nasa hospital. Nakikita natin, grabe yung mga nangyayari, mga kapatid sa ating Panginoon, sa ating pong paligid. Diba? Ang hirap unawain minsan, ang hirap intindihin. Kapag hindi ka makadiyos, madidepress ka talaga. Kapag wala kang Diyos, mag-aalala ka ng husto. Kapag wala kang Diyos, manghihina ka talaga sa iyong buhay. Pero salamat sa Diyos sapagkat natutulungan tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng lakas kahit papaano sa gitna ng nangyayari sa atin pong paligid. Amen. Purihin ang Diyos. Subalit may mga pagkakataon na kahit tayo ay nasa Diyos na, hindi natin masyadong makuha kung ano nasa isip ng Diyos. Why? Because the mind of God and things of God come from a higher plane that the mind of man, aminin po natin yan sa ating Panginoon, mas matalino ang Diyos kesa sa ating lahat. Amen. Mas marunong ang Diyos kesa sa ating lahat. Mas may nalalaman ang Diyos kesa po sa ating lahat. Amen. Tama? Why? Amen. Because sa pangyayaring ito, makinig po kayo, Peter failed to appreciate this. Peter's outburst of a concern for Jesus was only natural, but Jesus' rebuke reveals an important lesson in being mindful of the things of God. Tingnan niyo po, yung unang bahagi sa atin pong binasa, pinapurihan ng Diyos si Pedro. Di po ba sa binasa natin, ang Panginoong Hesus nagbigay po ng survey sa kanila. At yung lugar po ng Caesarea Philippi, kaya doon ang Panginoong Hesus nagtanong sa mga alagad, sapagkat sa lugar daw po na iyon, sa pag-aaral, marami silang kinikilalang Diyos. Amen. So dahil po doon, para nagbigay ng survey ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Anong sabi ng Panginoon? Sino raw ako? Sabi ng mga tao. At ang sabi ng kanyang mga alagad, kayo daw po si Juan Bautista, kayo daw po si Elias, at may nagsasabi po na kayo daw po ang propeta. Yun, ano? Lahat ng sinabi, ang gaganda. Pwedeng tanggapin, di ba? Kayo daw po si Elias, kayo daw po si... Parang ang ganda tanggapin noong pong mga sinabi, pero hindi sakto. Di po ba? Kahit naman po ganun, pag tinanong, sino si Sister Miguela, tinanong doon sa barangay, sino si Sister Miguela maganda sa aming barangay? Siya ang kinikilalang diwata. Hallelujah. Kahit magaganda ang sinabi, pero parang hindi totoo. Sister, kahit magaganda, pero parang hindi sakto, hindi sakto. Jesus, kayo naman. Yan. Sino ako? Yan, Kayo naman, sino? Kamay. Ako po ang sasagot. Talagang ang katangian ni Peter po ay impulsive. Kaya makikita natin lagi siyang presentable lagi si Pedro. Amen. Yan. At ang sabi ni Pedro po ay, kayo ang Kristo. Sa English po ang nakalagay ay, siguro yung tainga ng Panginoon kung pumalakpak pumalakpak. Siguro ang tainga ng Panginoon. Tuwang kay Pedro, hindi naman niya sinasabi, hindi naman na ini-introduce ang kanya sarili sa mga alagad O kayo ito ang inyong dapat pagkilala sa akin. Ako ang Misaya. Ako ang tagapagligtas. Hindi niya po sinasabi yon. Therefore, ang mga discoveries ng mga alagad ay galing sa kanilang sariling opinion. Kaya noong si Pedro po ay nagsalita na ikaw po ang Kristo, ikaw ang Misaya, ba't tuwan-tuwa ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, ibang klase ka, Pedro. Walang halo yan
Walang halong biro. Ha? Tuwan-tuwa siya. Anong sagot ng Panginoon? Huwag ninyong sabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos nila sa kanila. Ano ho? Pero man sa ating Panginoon, sa iba pong pagkakasulat dyan, sa Matthew 16 verse 30 hanggang 20, meron pang sinasabi dyan na ang revelation na ito sa iyo, na dumating sa iyo, ay hindi galing sa iyo mismo, kundi yan ay galing sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang nangusap sa iyo para sabihin na ako ang Misaya. Okay? Ako ang Misaya. Pero tingnan niyo po ito mga kapatid sa ating Panginoon. Noong sabihin na ng Panginoong Jesus na, oo, ako ang Misaya. No, parang gusto niya sabihin ganon. Pero may sinabi siya uli sa mga kasunod pa, ang mga gustong sumunod sa akin. Yan, yung turo niya, no? Yeah, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Okay? Yeah, ha? Hanapin natin yon. Okay. Yeah. Doon po sa bandang, sa 31, mula noon ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Yan. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, lumayo ka Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tingnan niyo po sa ating Panginoon na, yung bandang itaas ng ating binasa, pinapurihan si Pedro. Okay ka, Pedro. Okay, ha? Ang revelation na yan ay hindi galing sa iyo, kundi galing yan sa Diyos. Pero doon sa pangalawa, anong sabi ng Panginoong Jesus? Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo, your thoughts don't come from God, but from man. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nakikinig po kayo? Amen po. Yan. Sino ba si Pedro? Si Pedro ay alagad ng Panginoon. Parang katulad din po nating lahat, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Parang katulad din natin. May mga moment, may mga sandali sa atin na okay ang ating isip. Parang ganun di ba? Pag araw ng Biyernes, araw ng gawain, ang lakas ng loob, maniniwala ako sa Diyos. No? Kahit anong nangyayari sa ating paligid ngayon, malakas ang aking loob. Hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Talagang ako ay sa Diyos. Pero pag may nabalitaan uli, may sumabog sa ganito. Ako, paano ng mundo ngayon? Meron isang nag-message sa akin. Sabi niya sa akin, Brad, ano nang nangyayari sa ating mundo ngayon? No? Alam niyo ang sagot ko? Hindi ko rin alam. hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero naniniwala ako, alam ng Diyos ang lahat. Hindi nalilihim sa Diyos ang lahat. Alam ng ating Diyos. At kung may niniwala ka na mabuti ang Diyos, darating ang panahon ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Amen. Purihin ang Diyos. Okay, ha? O, tandaan natin sa ating Panginoon. Si Pedro nangyari yun. Kaya maaari ding nangyayari sa atin. May mga moment na ang lakas-lakas ng loob natin na naninindigan tayo, pero may mga moment na tayo ay medyo nanghihina rin. No? Yan, nangyari din kay Pedro. Now, sa ating Panginoon, listen to this. God's ways are not our ways. Totoo po yun. Ang landasin ng Diyos, no? Ang kaisipan ng Diyos, ang pananaw ng Diyos, ang pangunawa ng Diyos ng mga nangyayari, hindi katulad sa atin pong nakikita. No? Hindi po magkatulad, malaki ang pagkakaiba. Sabi dito, 1 minute, Peter was a rock. And the next minute, he was a stumbling block. Tingnan nyo yun. Napakaganda sa 1 minuto lang. O yung may mga katabi, kalabitin mo, sabihin mo, baka ngayon okay ka? Hindi ko alam, mamaya-maya. Sandali lang nagiging okay. Okay, so anyway, sabi po ni Dr. G. Campbell Morgan, isa rin siyang preacher man sa ating Panginoon. Listen to this. The man who loves Jesus but shuns God's methods is a stumbling block to him. Yun po mga sa ating Panginoon, na
alam na mahal siya, alam niya na mahal siya ng Panginoong Hesus. Subalit, minsan nagiging hadlang. Minsan nagiging pong, anong tawag dito? Nag-iiba ng pananaw, iba ng pangunawa, nag-iiba ng landasin man sa ating Panginoon, patungkol sa ating Diyos, ay nagiging hadlang, nagiging stumbling block sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit yung mga naglilingkod, kahit ang mga alagad, kahit na si Pedro man sa ating Panginoon, alam niya, si Jesus, mahal na mahal niya si Jesus, mahal na mahal din siya ng Panginoong Jesus. Subalit kapag ang nasa isip natin ay hindi nakaayon sa kaisipan ng Diyos, nagiging hadlang tayo sa kanyang kaharapan. Now, listen to this. Yung unang sagot ni Pedro, galing sa Diyos, no? Sabi ni Kristo mismo. Revelation galing sa Diyos. Pero yung pangalawa, nung makita na niyang maghihirap, mawawala si Jesus, ito na ay galing sa kanyang sarili kay Pedro. Kaya po man sa ating Panginoon, ito masarap tandaan. Sometimes, we cannot trust ourselves. Amen. We cannot trust ourselves only. Lalagyan natin ng only. No? May mga pagkakataon hindi natin maibibigay ng buong buo ang tiwala sa ating sarili. Bakit po? Sometimes ito ang basihan natin. Our feelings. Amen. Oh, feelings. More than other. Sometimes yan ang basihan natin, di ba? Paggagawa tayo ng decisions, gagawa tayo meron tayong mga gagawin, sometimes pakiramdam. Kaya minsan, di ba, ang lagi nating sinabi, ay, pakiramdam ko, yan, naramdaman ko na yan kanina eh. Pakiramdam ko, ganyan ang mangyayari. Kaya ano ang feelings? Ang feelings po, it changes. It always changes. Base sa mood ng tao. Ang pakiramdam ng tao, hindi stable. This often the standard of right and wrong for many people. Pag meron tayong gagawin mas sa ating Panginoon, minsan yung pakiramdam, biruin mo, pupunta ka ng isang bilihan, tapos tititigan mo yung gusto mong bilhin, makikiramdam ka pa. Sinukat mo na, pero nakikiramdam ka pa rin kung pumasok ka doon sa fitting room, di ba? Pagpasok mo sa fitting room, sinukap mo Tapos okay naman, kasyang-kasya. Tapos paglabas, ano sasabihin mo? Nakikiramdaman ko muna kung... Sabi nung isa, wala raw budget, kaya nakikiramdam eh. Danger of trusting our feelings. Meron danger, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Ikay matanong ko, paalisin ko muna itong akin para makita ko yung mga kapatid ko. Ayan, okay. Pwede bang makita ko sila? Ayan. Matanong ko nga kayo, lalo tigit yung mga babae. Noon pong sinagot ninyo ang inyong mga yung may asawa ha, ayan. Nung sinagot ninyo yung inyong napangasawa, ano po ang ginamit ninyo? Nakiramdam po ba kayo? O Huwag na lang siguro yun. Kasi baka hindi naman ginamit siya. Okay. Sino po rito ang sa tingin niya naka-jackpot siya talaga? O yung saktong-sakto yung kanyang napangasawa? Pumalakpak nga po. O yung may pumapalakpak sa harapan ko eh. Mamaya ko na lang sasabihin ko siya. Kasi hindi siya pwedeng hindi pumalakpak. Birthday pa naman ng kanyang. Pag hindi pumalakpak, pangit na pa birthday yon. Okay, no? Di ba? Bisa na sinasabi. Pasensya na, may picturan pa tayo dito.
Okay. Hindi nila alam yun. Okay, ano. Alam niyo sa ating Panginoon, na wala tuloy yung sasabihin ko. Okay. Alam niyo sa ating Panginoon, ano po, yung nawala talaga yung sasabihin. Okay. May mga pagkakataon, ano po, na hindi talaga sakto yung ating pong pakiramdam. And sometimes sa ating Panginoon, nawawala po yung part ng totoo. Kung ano yung reality. Kung ano yung dapat. Kung ano yung nasa katotohanan. Minsan nawawala kapag sa pakiramdam lang natin. Di ba? Kaya minsan ang realization natin nasa huli eh. Pakiramdam ko talaga hindi talaga mangyayari yun eh. Pakiramdam mo eh. Pero kung ano yung katotohanan, ano yung pinakatotoo talaga, minsan yun po ang nawawala. At sa hapong ito, sa ating Panginoon, tuloy tayo. Yan. Ang pakiramdam, it change, that is stable. Sometimes ang gamit ng salita ay fickle. This is often the standard of right and wrong for many people. Danger of trusting our feelings. Now, there is a way, sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that appears to be right. But in the end, it leads to death. Yan po ha. Mayroon daw sa daan, sa tingin po ng tao, ay tama. Pero sa dulo nito ay kapahamakan. Nangyayari po yan, mga kapatid. Minsan tingin natin, sakto na, okay na. Pero pagdating po ng dulo, napapahamak po tayo, mga kapatid ko, sa atin pong Panginoon. Amen. At meron pong payo dito. Okay ha? Makinig po kayo. May sinabi si Kristo na salita pong denying self. Pag sinabing denying self is, we surrender ourselves to Christ and determine to obey His will. Okay? Sa lahat po, sa ating Panginoon, nang gustong mabatid kung ano ang gusto ng Diyos, kailangan daw limutin ang sarili. At sa paglimot sa sarili, isinusuko natin kay Kristo ang lahat upang ma-determine natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapag po sa puntong iyan, sa ating Panginoon, na paglimot ukol sa ating sarili, yun pong mga bagay na pinangahawakan natin, yung ating feelings. May mga pagkakataon na hindi natin susundin. At ang susundin natin ay kung ano ang sinasabi ni Kristo, kung ano ang kalooban ni Kristo. At minsan po, hindi madali yan. Minsan, nasasaktan tayo sa tuwing pinipili natin kung ano ang kalooban ni Kristo. Pero ito lang ang totoo. Kahit nahihirapan tayo doon sa pagsunod sa kung ano ang kalooban ni Kristo, pero kung yun ang makabubuti para sa ating lahat, yun ang dapat nating sundin. Amen. Di ba? Kahit sa pagbuo ng pamilya, mga kapatid ko, sa ating Panginoon, there are times na merong dapat i-consider, hindi lamang yung iyong nararamdaman, kundi kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo. Amen. Minsan may mga pagkakataon ganun din sa buhay ng magkarelasyon, mga kapatid. Di ba? Sabi sa iyo nung iyong asawa sa ganitong oras kakausapin mo ako ha? Naantok ka na. Kaya minsan, hindi pinagkakasunduan, ang liliit lang, mga kapatid di ba? Sapagkat hindi natin nasusunod yun yung standard, yung pamantayan na dapat nating gawin, hindi natin nagagawa. Bagkus ang ating sinusunod ay kung ano yung ating nararamdaman na sa tingin natin ay tama. Pero hindi yun ang dapat kundi ang dapat gawin ay kung ano yung kalooban ng Diyos. At sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangang limutin ang ukol sa ating sarili. Parang din, okay, palakpak muna. Parang din yan, mabalikan ko na naman uli, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Para din sa pagbibigaya ng tithes, mga kapatid, di ba? Pag yung kalooban mo ang iyong susundin, may hindi ka talaga makakapagkaloob Bakit? Pag ibibigay mo na, lalo na pag inipon mo, inipon ako, lumaki ng mga kapatid. Diyos ko, mapapaisip ka na, pambili ko na ito ng refrigerator.
Ang dami mo nang maiisip, di ba? Nako, pambili ko na ito ng ganito. Nako, pampadala ko na ito sa anak ko. Nako, sayang naman kung ibibigay ko ito. Advantage sa ating sarili. Eh kapag ito'y binili ko ng vitamins ko, lulusog ako. Ay, Diyos ko. Kapag ibinigay ko, wala na akong pambili. No? Ang dami natin kinoconsider sa ating sarili eh. Pero para tayo'y masunod, para natin masunod kung ano ang nasa isip ng Diyos, limutin ang ukol sa sarili at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Because why? May sinabi pa si Kristo eh, take up His cross and follow Him. Sa human point of view, sa pagpapasan ng krus at pagsunod sa Kanya, sa human point of view, ang ibig po niya sabihin ay losing ourselves. Ha? Parang mawawalan ka habang nagpapasan ka ng krus at sumusunod sa Panginoong Jesus. Kaya po ang pagpapasan ng krus sa ating Panginoon ay nakaugnay sa pagsunod kay Kristo. Bakit? Habang sumusunod ka kay Kristo, meron ka talagang pinapasan, mga kapatid. At sa human point of view, yan ay pagkawala sa iyong sarili. Hindi ko naman sinabing nawala na sa kaisipan, mga kapatid, kundi paglimot din sa iyong sarili sapagkat ikaw ay sumusunod kay Kristo, maraming mga bagay na hindi tayo magagawa. Amen. Na minsan ay pinapasa natin, di ba? Noong Tuesday, aking i-connect sa Tuesday, no? Yung pinag-usapan natin po noong Tuesday sa ating Panginoon. Yan. Ano ba yung pinag-usapan natin noong Tuesday? A life that promotes greatness. Pag tayo ay sumusunod kay Kristo, marami tayong isinasaalang-alang. Yung mga isinasaalang-alang natin, minsan ay taliwas sa ating sarili. Kaya para tayo'y nahihirapan kung minsan. Amen. Amen? Amen. O, puntahan natin yung pakikipag-away. Ano ho? Talagang galit na galit ka na eh. Ano ho? Talagang susugurin mo na eh. Talagang yan tinamaan ng magaling na yan. Talagang hindi ako tinatantanan. Ano? Humiwalay na nga ako. Chinichismis pa rin ako. Talagang gigil na gigil ka na eh. Di ba? Tapos pag labas ka na ng iyong flat, paglabas mo talagang susugurin mo na eh. Alam ko ang bahay niyan eh. Isang sakay lang. Nandun ako. Pero paghakbang mo ng isa, naaalala mo, ikaw pala ay taga-sunod ni Kristo. Di ba? Kaya anong gagawin mo? Naku, pipigilan mo. Yung parang tipong nadudumihan. Pigil ka na. Lord, Lord. Di ba? Humihingi ng tulong sa Diyos. Mga kapatid ko sa ating Panginoon. Kaya po, listen to this, ha? Makinig po kayo. Mindful of the things of God. Yun pong pagpasa ng krus at pagsunod kay Kristo, bagaman nasasaktan tayo kung minsan, bagaman nahihirapan tayo kung minsan, pero diyan tayo nagiging matuwid sa harapan ng ating Diyos. Diba? Diyan tayo na itutuwid sa harapan ng Diyos. Diyan tayo nakakasunod sa kalooban ng ating Diyos. Kahit na nahihirapan tayo, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, nababatid natin kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Now, sa divine perspective po ng salita pong yung take up His cross and follow Him sa ating Panginoon, ang ibig sabihin po niyan sa divine perspective ay finding ourselves. We become more like Him and brings out for our unique individuality. Yan di kasunod ng Tuesday na akin pong nabanggit sa ating Panginoon. Sa divine perspective, ang pagpasa ng krus at pagsunod kay Kristo, doon natin nahahanap ang ating sarili, nagiging tulad niya tayo, at dahil doon, nagkakaroon tayo ng unique individuality o yung nagkakaroon tayo ng new identity or new image. Diba? Naging halimbawa natin noong Tuesday, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Marami po ang nagbago sa atin pong pananaw. Sigurado ako sa mga panahon ngayon, marami sa atin ang mabilis nang magpatawad. Amen. Diyos ko, wala mga ako narinig doon sa mga nakasum. Parang ang napakinggan ko yung mga wala sa Zoom.
Ang bilis na. Merong nangyayari, merong pagbabagong nangyayari sa atin pong sarili. At doon ay nagiging tulad na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, ito mabanggit ko lang. Ano ho, mga kapatid? O, titingnan ko muna. Akin munang tatanggalin ang aking ano ha. Yan, okay. Alam nyo, nung Monday po, may sa ating Panginoon, sa mga choir. Ang Monday nga ba yun? O Monday nga yata? Nabanggit ko po eh. Alam nyo mas sa ating Panginoon, sa mga napapakinggan ko po, ano, sa paligid, ha? Nasabi ko sa mga choir nung Monday, alam nyo mga kapatid, ako ay napapaisip sa mga salita-salita na extra income. Are you still listening? Amen. Kaya sabi ko doon sa mga choir, parang ayaw kong mapakinggan yung mga extra income na yan. Medyo kinakabahan ako dyan. Medyo diskumpiyado ako sa extra income na yan. Kaya sabi nung isang nakausap ko, Brad, ayaw ko na magsabi ng extra income, Brad. Sideline na lang. Ayaw na daw extra income. Sideline na lang. Alam niyo mga kapatid ko sa atin pong Panginoon, ha? Bakit ko po nasabi yan? Kasi maraming maaari kang maging extra income, maging sideline. Pero may mga pagkakataon na baka hindi tama ang iyong ginagawa. Siguro nagkakaintindihan tayo dito sa Abu Dhabi ng tinutukoy ko. Hindi ko na didiretsahin. Ano ho? Ha? Maaaring ganun eh. Kaya sabi ko dapat siya sa ating mabuti. O yung mga narito kong mga kapatid. Mga kapatid, ingat kayo sa mga sideline, ha? Ha? Naku, nakikita ko si Sister Joy. Ang ganda ng ngiti. Oh. Ayusin ang side. Hindi masama ang mag-extra income. Hindi masama ang mag-sideline. Pero kailangang nasa tama, nasa ayos mga kapatid. Baka yung ginagawa mo okay sa iyong sarili. May mga natatanggap ka. May mga dumarating sa iyo. Pero baka hindi tama. Ingat ng konti mga kapatid. Ha? Minsan nabiro ko si Brother Sandro, sabi ko sa kanya, Brad, alam mo, para madagdagan ng sahod mo, siguro pumunta tayo dyan sa gigilid-gilid, magsayaw-sayaw siguro. Baka meron dyang mga nagre-renta ng mga sayaw-sayaw. Baka hindi tama. Pag hindi tama, nawawala ang imahe ni Kristo na nasa atin. Sayang naman. Pag Friday, nasa gawain ka. Pag Tuesday, nasa gawain ka. Pero pag Wednesday, nasa sideline ka na. Are you still listening? Okay yung sideline. Maglaba, mamalansya, maglinis ng bahay, ayos yun. Pero yung ibang sideline, ibang usapan yun mga kapatid. Ha? Nako, si Brother Anton napapakamot sa ulo. Okay? Hindi, kailangan yung ating kaisipan. Kaya pinag-usapan natin, mindful of the things of God. Baka tayo'y matulad kay Pedro, sa 1 minuto, okay siya, approve kay Kristo. Pero sa 1 minuto uli, nagbago. Parang gusto kong makita yung palakpak ng mga nakakatagal sa magandang pagbabago. Yun. Okay. Uulitin ko ha. Yung sideline, okay. Pero kailangang tiyak na nasa mabuti ang pag-extra income at pagsa-sideline, ha? Huwag itataya ang sarili
para lang mapagbigyan ang ating kapritsuhan. Kapritsuhan nga ba ang tawag doon? Kalayawan, ano ho? Ha? Ano yun? Kapritsuhan, ano? Para lang mapigyan ng ating sarili, mga kapatid, gagawin natin yung bagay na yon para makabili ka ng kung ano-anong gusto mong bilhin, para ikaw ay makapunta kung saan-saan at para magkamit ng mga bagay na ginugusto natin. Itataya mo ang iyong sarili, yan ang wag na wag mong gagawin sapagkat nawawala ang imahe ni Kristo sa iyo. Di bali ng maghikahos, di bali ng kumain ng 2 beses sa loob ng isang araw, pero tigda 2 naman plato yun. Di bali na magutom, wag lang maalis ang imahe ni Kristo, wag lang maalis kung ay yung magandang plano ni Kristo sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid ko sa ating Panginoon, naniniwala po ako ang Diyos hindi magpapabaya basta nalalaman natin kung ano ang isip ng Diyos. Biruin niyo yan, meron dito 5 months na walang hanap buhay, mga kapatid, pero nakikita ko hanggang ngayon malusog pa rin. Amen. Ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Pero yung mga malulusog na yon, walang sideline na ano yon, ha? May sideline yun pero mabuti, ha? Maayos, yung extra income nun maayos, ha? Oh, walang walang ginawang kalokohan, ha? Pero malusog na malusog. Oh, ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Tingnan nyo si Sister Joy. Hangang-hanga talaga ako dyan. Amen. So, magagalitan ako mamaya yun eh. Okay. Yeah. Listen to this. It is all about wisdom. The mind of God is a wisdom to each and every one of us. Pag nabatid natin ang kalooban ng Diyos, ang nasa isip nasa isip ng Diyos, that is wisdom. Because for us to know God's will, it was the necessary for Him to reveal it to us. Listen to this, my dear brothers and sisters. Diba? After na si Peter po ay mag-confess who is Jesus, na siya ang Messiah, kasunod po nun nag-reveal siya ng kanyang sarili. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang anak ng tao ay dapat magbata ng hirap. Dapat siya ay itatakwil ng matatanda, ng mga punong sacerdote at mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw muli siyang mabubuhay. Tingnan niyo po ang sunod-sunod man sa ating Panginoon. Pagkatapos mag-confess si Peter tungkol kay Jesus, sinabi ni Kristo kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano po ang ibig ko sabihin ba sa ating Panginoon? Pag nabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos, tuloy-tuloy na po yun, mga kapatid. Tuloy-tuloy na. Pag tayo ay nakagawa ng isang bagay na nasa kalooban ng ating Diyos, nasunod natin kung ano ang nasa isip ng Diyos, tuloy-tuloy na makikipag-usap ang Diyos sa ating lahat para maging maayos ang takbuhin ng ating buhay. Ulitin ko po sa ating kaya tayo pong lahat na narito, lang tayo sa Diyos. Yung isip ng Diyos, sundin lang natin, ayunan lang natin. Araw-araw kakausapin tayo ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Are you still listening? Tingnan niyo po. Yung mga tao na nagtiwala sa Diyos sa gitna ng pandemya, tinuruan ng ating Diyos. Diba? Patuloy na iginagayad ng atin pong Diyos. Tingnan nyo ang napansin natin. Sa panahon noong una-una, yung may mga trabaho, minsan yung iba hindi marunong magluto. Diba? Nung magkaroon ng pandemya, naging mahusay sa pagluluto eh. Diba? Ay, naku, yung misis ko po. Yung misis ko naman, wala pang pandemya, nagluluto na iyon. Pero makikita nyo sa mga posts, na lumalabas ang creativity ng misis ko. Yung mga pailan-ilan doon, tinatanong din sa akin, okay ba ito? No? Ay, Diyos ko, ako pa ang tinanong, wala nga akong alam doon. Pero nakakapag-suggest din ako minsan. Okay. Ayun. Okay. Yan, maraming salamat.
Medyo lumiliit pala yung screen share ko. Oh. Okay lang yung mukha ko lumiit, wag lang yung sinishare ko, no? Okay. Tignan nyo, marami ngayon eh. Marami na-discover ngayon, di ba? Yeah. That is wisdom. That is revelation of God. Ang dami ko napapanood sa television eh. Yung isang OFW, hindi nakabalik dahil sa pandemya. Pero mga kapatid ko, sa ating Panginoon, natuto naman siya mag-bake ng mga tinapay, di ba? Tapos ibinibenta. Abay, naging maunlad din ang buhay. Yung isa, mayroong restaurant man sa ating Panginoon. Humina ang kita sapagkat isinara. Pero ang ginawa niya, online naman. Yun online. At ang sabi roon sa napakinggan naming balita, kumikita ng 60 to 70,000 na mas malaki pa nung bukas yung kanyang restaurant. Tingnan mo yun. No? Nagiging mga kapatid sa ating Panginoon, ang Diyos nagtuturo. Katulad dito, marami ding mga tinuruan ng Panginoon dito sa na wala munang trabaho. Sa halip na humilata, sa halip na lagi ka na lang nakahiga, magtanim ng halaman. Tanim ng halaman, di ba? Ang dami pong nadidiscover eh. Hindi mo kailangan ang sarili mo ay ilagay mo sa masama para lang makasurvive. Ang kailangan ay malaman kung ano ang nasa isip ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nagturo, naging banal ka na, naging matagumpay ka pa sa buhay mo. Sabi po sa Biblia, sa ating Panginoon ay ganito. However, sabi po yan sa 1 Corinthians 2 verse 9 hanggang 12. Sabi po ay ganito. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given to us. Ito napakahalaga man sa ating Panginoon, na tayo po ay laging puspos ng Espiritu Santo. Because the Spirit of God ay nagsisilbi na tagapagturo para sa atin, para malaman natin kung ano ang kalooban ng atin pong Diyos. Tandaan natin yun naman sa ating Panginoon. The anointing of the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit is a wisdom to each and every one of us. Ang talino, ang banal na Espiritu ang magbibigay ng talino at ang talinong iyon, yun ang magbibigay ng patnubay para sa ating lahat because hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng Diyos. Liban na lang kung kasihan tayo ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya, pansinin niyo po ito sa ating Panginoon. Ako po ay naniniwala. Kung ang isang tao ay talagang puspos ng Espiritu Santo ng Diyos, hindi po madadala sa kapahamakan. Ha? Kailan ang tao nadadala sa kapahamakan? Kapag na papalayo na sa Espiritu ng Diyos. Amen. At alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, ito ay tanong sa akin nung nag-uumpisa pa akong mag-preacher po eh. Ang sabi sa akin nung ako'y in-interview sa Amor Solo, ang sabi roon, Brad, ano ang pagtingin mo? Ang Espiritu Santo ba ay lumalayo sa tao? Anong klase ng ministry? Ang ministry ba ay come and go? Kayo po naman ang tatanungin ko para matanong ko naman kayo. No? Naniniwala po kayo na ang Espiritu Santo ay na umaalis at alis, tapos babalik na naman uli. Parang pasyalan lang tayo. Ano? Ginagawa tayong parke. Gusto ko pumasyal sa iyo. Kasi sabi doon sa binasa natin ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom for us to know the will of God.
Kapag wala ang Espiritu Santo, kulang ang wisdom natin. Paano kung ang Espiritu Santo ngay parang parke lang tayo, pinapasyal-pasyalan, ano? Kawawa tayo. Minsan matalino ka, minsan hindi ka matalino. Kung sa panahon ni Saul, King Saul, ang Holy Spirit ay inalis sa kanya. Di ba? Malinaw yon. Nung magkalasa. Parang kainan na ang nasa isip ko Kung nung magkasala siya, ang Holy Spirit inalis sa kanya, binigay kay David. Pero sa New Testament, ang sabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Meron akong susuguin sa inyo na lagi inyong kasama at yun ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Kaya ang pagkapaliwanag, ikaw at ako ay nagiging dwelling place ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo at sa akin. Kaya kung ikaw ay tatanggap sa Espiritu Santo, lagi kang matalino, lagi mong nababatid kung ano ang kalooban ng Diyos, lagi mong naaabot kung ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Yung may mga katabi, pakitapik sa balikat yung katabi mo, sabihin, huwag kang patulog-tulog. Ang Espiritu Santo laging gising. Espiritu Santo, lagi gising. Amen ba? Ang Espiritu Santo laging gising. Kaya alam nyo man sa ating Panginoon, minsan may mga pagkakataon, pag ako po ay gumagawa ng decision, ay hindi ko rin minamadali agad mga kapatid. May mga pagkakataon na medyo nagpapaliban pa ako ng ilang araw bago gumawa po ng decision sapagkat hinihintay ko kung ano po yung kalooban ng ating Diyos. Amen. Sapagkat may mga pagkakataon baka magkamali tayo sa atin pong decision. Kaya every time tayo po ay magninilay-nilay, iisipin kung ano ang gagawin mga kapatid ko sa ating Panginoon para doon maturuan tayo ng Holy Spirit. Kasi may mga pagkakataon, pag binasihan natin yung sarili natin, gawa lang tayo ng gawa. At sa pagiging impulsive natin, parang si Pedro, minsan magkakamali tayo mga kapatid. Nandyan po kayo? Ha? Ito nagiging ugali ko pag ako nagdadrive ng sasakyan. Pag ako nagdadrive ng sasakyan, sinisilip ko muna, iniikot-ikutan ko muna yung gilid. Tinitingnan ko ang gulong, tinitingnan ko yung makina, kung mayroong tubig, may langis, kung nasa ayos yung kondisyon mga kapatid. Nakikinig pa yung mga driver kong mga kapatid. Kasi hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Inilabas mo yung sasakyan mo, di mo tiningnan kung mayroon pang gas o kung ayos pa yung yung gulong niya, kung nasa tama pa. Tapos nung nasa kalsada na, anong tawag dito, naubusan ka ng gas, naubusan ka ng langis, natanggal yung gulong mo, tapos nung matanggal yung gulong mo, matanggal yung mawalan ng langis, mawalan ng gasolina, tumiri ka, ang sasabihin mo, pagsubok ng Diyos. Ano pagsubok ng Diyos? Hallelujah. Ba't nadamay ang Diyos doon? Laging pagsubok ng Diyos. Sabi ng nakikinig pa kayo? Lagi nalang ang Diyos hindi, parang ang Diyos, hindi na kumikilo sa ating buhay. Parang hindi tayo tinuturuan ng Diyos. Lagi na lang. Diba? Sabi ng Diyos anak, bago ka sumakay, i-check mo munang lahat. Ikaw naman, wala ka namang ginawa, kundi drive dito, drive doon, takbo dito. Ay, nung magkasira-sira, mga kapatid sa ating Panginoon, nako, nakikinig pa kayo? Kaya meron po akong payo sa inyong mga kapatid. Kung kayo po ay mangungutang ng pera, humingi po tayo ng talino sa Diyos, ha? Nakikinig po kayo. At ang talinong ibibigay ng Diyos, titingnan din ng Diyos kung may pambayad ka. Ha? Huwag mo sabihin na dahil hindi ka nakababayad, pagsubok ito ng Diyos. Anong pagsubok ng Diyos doon? Hindi natin kinausap ang Diyos sapagkat titingnan ng Diyos lahat ng side sa ating paligid. O ikaw ba anak,
Meron ka bang ganito? May maipambabayad ka ba? Meron ka bang, baka maipatayo mo ang bahay mo, ang ganda-ganda, pero lubog ka naman sa utang, mga kapatid. Wala ka ng mukhang maihaharap. Naku, yung mga mukha ng nasa screen, mukhang si sermonan ako eh. No? Okay. Ang banal na espiritu kasama natin. Ang sabi niyan, yan ang magiging wisdom natin. Di ba? Yan ang magiging talino natin. Pagkasama natin ng Diyos, idadirect niya tayo sa isang tamang landasin. Tingnan nyo. Sa verse 16 to 17, Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God? Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Judah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven. Yan po yung sinasabi ko. Yung tamang confession ni Peter, ang sabi po sa Mateo 16:16 to 17, yan ay revelasyon ng Diyos sa iyo, Pedro. Kaya naniniwala ako, lahat ng kasama ang Espiritu Santo, laging magiging tumpak ang ating gagawing desisyon at ating mga gagawin. Ito ang dapat nating gawin, mga kapatid. We must trust in God. For us to know the mind of God, the will of God, we must trust Him. Trusting God is accepting who He is and everything that is connected to Him. Paano gagawin yon? We must surrender ourselves completely to Him. Amen. Para mabatid natin kung ano ang kalooban at nasa isipan ng ating Diyos, para wag tayo dumating sa failure ng buhay, we must surrender ourselves completely to Him. Isuko natin ng buong-buo ang ating sarili. We must identify with Him in suffering and death. Kahit tayo ay mag-suffer, kahit hanggang sa kamatayan, basta masunod kung ano ang gusto ng Diyos at kalooban ng Diyos, it doesn't matter. Amen. We must follow Him obediently whatever He leads. Kung talagang ang kasama natin tayo ay nasa Diyos, magagawa natin ang lahat ng ito. If we live for ourselves, we will lose ourselves. But if we lose ourselves for His sake and the gospel, we will find ourselves. Sa hapong ito ang paalala para sa ating lahat. Let the mind of God transmit to our mind Amen. by surrendering fully to Him. Kailangan, para mabatid kung ano ang nasa isip ng Diyos, ang kailangan ay pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Nakikinig pa po kayo? Para hindi tayo mahirapan sa ating sitwasyon na kinakaharap ngayon. Ibigay natin sa Diyos ang lahat. Huwag tayong pabago-bago ng isip. Okay ngayon, mamaya, hindi naman. Ang dapat marahil nating gawin, ibigay na sa Diyos ang lahat. Lord, Ikaw na po ang bahala sa aming buhay. Lord, Ikaw na po ang bahala sa aming hanap buhay sa aming hanap buhay. Lord, Ikaw na po ang bahala sa aking mga mahal sa buhay. Lord, Ikaw na po ang bahala sa lahat-lahat sa aking buhay. Yung may mga katabi, sabi mo sa sarili mo, huwag kang pabago-bago ng isip. Amen? May isa tayong kapatiran na message ko and tulad ni Sister Sherlyn, nung mga nakaraan, dumaraan din siya sa ganun sitwasyon. At nung mag-usap kami, kinumusta ko. Sabi ko, kumusta ka naman, Brad? Sabi niya sa akin, okay naman, Brad. And then I am thinking na dahil dumadaan siya sa ganung pagsubok, ma-lessen yung kanyang mga ginagawa para sa gawain na para hindi siya masyadong mabigatan. At kinausap ko yung isang brother na nakiusap sa kanya ng mga gagawin niya
para alisin sa kanya yung mga trabaho. Pero nung kinumusta ko, sabi ko, Brad, kumusta? Umayaw na ba dun sa kanyang ginagawa para sa Panginoon? Para mabawasan yung kanyang trabaho sa panahon ngayon na siya ay nagpapagaling? Alam niyo, sagot nung sabi sa akin, Brad, hindi pumayag na bawasan yung kanyang trabaho sa gawain. Kasi yung trabaho daw niya sa gawain, yun yung nagpapalakas ng kanyang kalooban. Yun yung nagbibigay ng lakas sa kanya. Yun yung nagbibigay ng sigla sa kanya. Sabi ko, wag natin alisin. Sapagkat pag nakita yan ng Diyos at nalugod ang Diyos sa kanyang ginagawa, kahit 14 days ang dapat mag-undergo, naniniwala ako, pwedeng isang araw lang pawiin na ng Diyos kapag natuwa ang ating Diyos. In a difficult moment, mga sa ating Panginoon, kapag alam natin kung ano ang nasa isip ng Diyos at ibinigay natin sa Kanya ang lahat, magiging maluwag ang ating kalooban. Maging maluwag ang ating buhay sapagkat alam natin nandun tayo sa kalooban ng ating Diyos. And one of the advice ng Diyos habang tayo nagtitiwala sa Kanya, isuko natin ang lahat sa ating Diyos. Aminin natin, wala tayong magagawa kung hindi niya tayo sasamahan. At sa hapon pong ito, kung balik tayo sa ating sitwasyon, hindi natin alam kung ilang buwan, ilang araw ang itatagal ng hindi normal. Pero kung ibibigay natin sa Diyos ang lahat, magiging magaan ang ating buhay. Nakikinig po kayo? Hindi naman tayo Diyos, hindi natin ang alam ang lahat. Pero naniniwala ako, kahit hindi natin alam ng ating Diyos. Sa hapon pong ito, yan ang panawagan para sa ating lahat. For us to know the mind of God, the will of God, let us surrender ourselves to Him. Habang po kayo ay nakaupo, hawakan niyo po ang inyong mga prayer request, ilagay sa inyong dibdib. And I invite you to close your eyes. Bakit ka nahihirapan? Bakit ka patuloy na nasasaktan? Bakit patuloy kang nag-aalala? Bakit patuloy ang takot sa iyong puso? Bakit tuloy-tuloy ang pangamba mo? Kung totoong nasa iyo ang Diyos, kung totoong kasama natin ang Diyos, kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay narariyan para sa iyo at para sa akin, bakit yan pa rin ang ating nararamdaman? Bakit hindi tayo makalaya? Maaaring ang sagot ay nasa sagot din ni Peter. Maaaring sa unang bahagi, okay. Sinasabi natin na, Lord, lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Ikaw na po ang bahala sa akin. Pero baka isang araw, pagkatapos nating sabihin yon, iniisip na naman uli natin ang ating sarili at gusto na naman uli nating ilagay sa ating mga kamay ang lahat. At this moment, iniimbitahan ka ng Diyos, kapatid, sa pagpikit ng iyong mga mata, inaadyayahan ka ng Diyos. Isuko mo lahat sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang lahat. Lahat ng hirap, lahat ng pag-aalala, lahat ng sakit na iyong nararamdaman, ibigay mo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. All to Jesus I surrender. All
to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. To Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sa Tagalog ating awitin, lahat sinusuko. Sabihin mo sa Diyos, lakas ang buhay ko. Jesus na aking tagapagligtas, sa'yo sumusuko. Lahat ay aming isinusuko sa'yo. Sinusuko. Hallelujah. Lakas at buhay ko. Jesus na aking tagapagligtas. Jesus na aking tagapagligtas, sa'yo sumusu. Minsan pa, sabihin natin sa Kanya, lahat sinusuko. Lakas at buhay ko. Jesus na aking tagapagligtas. Jesus na aking tagapagligtas, sa'yo sumusuko. Tuloy lang ang instrument. Sa iyong kinatatagyuan ngayon, sa iyong tahanan. Baka ang kalagayan mo'y hirap na ka na at punong-puno ng sakit.
Baka sa iyong kalagayan, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Baka sa iyong kalagayan, ang isipan mo'y gulong-gulo. It is about time. It is about time for you to come to the Lord. Pwede mong alisin ang iyong kamay sa tapat ng iyong puso at bahagya mong itaas sa Panginoon. At sa iyong pagtaas sa Panginoon, kung hirap ka na, pwede mong itaas sa Diyos ng mataas. Larawan ng iyong pagsuko, larawan ng iyong pag-amin sa kanyang kaharapan. Na Lord, hindi ko na po kaya. Panginoon, punong-puno na ng hirap ang aking kalooban. Panginoon, punong-puno na ng pagkabalisa ang aking isipan. Isuko mo ang lahat sa Diyos. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Sabihin mo sa ating Diyos, kahit nasa iyo kang tahanan, I surrender all. huwag kang mahiya sa iyong mga kasama na nasa loob din ng tahanan. Ang mahalaga, makalapit ka sa Diyos. Ang mahalaga, masabi mo sa Diyos ang lahat. Savior, I surrender. Minsan pa sabihin mo, lahat. Lahat sinusuko. Lakas. Lakas at buhay ko. Jesus na aking tagapagligtas. Jesus Na aking tagapagligtas, sa iyo sumusuko. Sabihin mo, lahat isinusuko. Lahat sinusuko. Ang iyong lakas at ang iyong buhay. Lakas at buhay ko. Jesus na aking tagapagligtas. Jesus Na aking tagapagligtas, sa iyo sumusuko. Lahat isinusuko. Lahat sinusuko. Come on. Sabihin mo sa Kanya, lakas at buhay. Lakas at buhay ko. O Diyos, wala kaming magagawa. Jesus na aking tagapagligtas, sa iyo sumusuko. Aking Diyos, aming Diyos, sa oras na ito, ako'y tumadalangin. Katagpuin mo ang aking mga kapatid, wherever they are. Lakas at buhay. Sa ngalan ni Jesus, saan man sila naroon, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Jesus ng aking tagapagligtas, sa iyo sumusuko. Saan ka man naroon sa oras na ito, habang nakataas ang iyong mga kamay, dalangin kong abutin tayo ngayon ng biyaya ng ating Diyos. Ang kalayaan sa anumang pangamba, sa anumang takot, sa anumang mga inaalala natin, pagkaalipin sa paggawa ng masama, sa ngalan ni Jesus ako'y dumadalangin. Ang bawat isa nawa ay katagpuin mo ngayon habang kami ay sumusuko sa iyo.
At ang lahat ay isinusuko sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, I pray for the Holy Spirit. I pray, Lord, in the name of Jesus. Hipuin mo po ang bawat isa, katagpuin mo ang bawat isa, at dalangin kong ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay iyong padaluyin ngayon, saan man sila naroroon, right now, in the name of Jesus. 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 Receive your blessing right now. Receive your blessing right now. In the name of Jesus. Receive the freedom from God. Receive all the blessings from God. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yahweh, ako'y naniniwala, sapat ang iyong biyaya sa amin. Sapat ang iyong pagpapala para sa aming lahat. Inaanyayahan ko kayong tumayo at sa inyong pagtayo, yakapin ng inyong mga prayer request once again. And before na ako ay manalangin, sabihin natin ito sa harapan ng ating Diyos na kailangan natin siya sa ating buhay. People need the Lord. People need the Lord. Everything they pass me by, I can see it in your eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. Oh, they go through private play, leaving fear to fear. Laughter hides, they silence wise. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light through a world where wrong it seems right. What would be too great a cost? Sharing life with one who's lost. Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open
and Lord. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Yan ang aking realization sa ating kalagayan ngayon. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin siya sa ating buhay. At kung nakita natin na ang mga pangarap natin ay unti-unting parabang nawawala o kaya ay nasisira o kaya ay nahihirapan tayong kamtan, lalo tigit sa mga panahon na ito, kailangan natin ng Diyos. Sa mga panahon na parang may nawawala, kailangan natin ng Diyos. Sa mga panahon na may hindi tayo nakakamtan, lagi nating isipin, kailangan ko ang Diyos. Sa mga panahon na tayo natatakot, nangangamba, mas kailangan natin ng Diyos. Sa mga panahon na tayo ay nanghihina, nanlulupaypay, kailangan natin ng Diyos. At habang yakap-yakap mo ang iyong prayer request ngayon, pwede mong sabihin sa Diyos na, Panginoon, sabihin niyo po, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Wala akong magagawa kung hindi mo ako sasamahan. Huwag mo po akong pababayaan, lalo tigit sa oras ng aking mga pangangailangan. Banal na Espiritu, puspusin mo akong lagi upang mabatid ko kung ano ang kalooban ni Kristo sa aking buhay, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Ako po ang mananalangin para sa bawat isa. Inaangking ko, Lord, ang nangyari kay Peter, Panginoon, na nangyayari minsan sa amin. Nananalig kami, aming Diyos, hindi mo kami pababayaan. At aking inaangkin, kapag kasama namin ang Banal na Espiritu, at kami po ay merong anointing na dadala-dala. Tagumpay ay aming mararanasan sa aming buhay. Kahit kami maraming hinihintay sa aming buhay, naniniwala ako, hindi kami maiinip, hindi kami mawawala ng pag-asa. Laging buhay ang aming pag-asa sapagkat kasama ka namin. Ang biyaya mo ay dumating ngayon sa iyong mga lingkod na narito sa gawaing ito sa Zoom, gayon din ang nanonood sa Facebook Live. Ang biyaya ng kagalingan ay dumating sa may karamdaman. Ang biyaya ng panibagong kalakasan ay dumating sa bawat isa. And I declare this afternoon, lahat kami ay answered prayer na. Lahat kami ay answered prayer na. Lahat kami ay answered prayer na. Panginoon, pagpalain mo ang amin pong kapatid na nagdiriwang ngayon ng kaarawan, walang iba kundi si Brother Alan Miranda. Aming hiling, pagkalooban mo siya ng marami pang kaarawan, bigyan ng kalusugan, pagpalain mo ang relasyon nila ng kanya pong asawa na Sister Berna, at naniniwala kami, Panginoong Jesus, sa iyong paggamit sa kanya sa paghahayag ng iyong mga salita, anumang pangarap na meron sila, hindi mo siya bibiguin. Ikaw ang aming pinaglilingkuran, kaya inaangkin naming lahat. Ang biyaya ay dumating sa aming kapatid na si Brother Alan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Hallelujah. Let us give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because
cost is given. Jesus Christ is Son.